Binalikan ng binatang Kano ang matandang nagpaaral noon sa kanya. Subalit napaiyak siya noong malaman na sa kubo na lang pala ito nakatira. Magandang araw sa inyo mga kaserye. Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang Anak ng Bagyo. Sa isang liblib at tahimik na baryo sa dulo ng probinsya, kung saan ang modernong mundo ay tila isang malayong panaginip. Ang oras ay hindi idinidikta ng mga umiikot na kamay ng relo o ng tunog ng mga digital na alarma. Dito sa Sitio Sinag, ang simula ng araw ay itinakda ng kalikasan. Sa bawat madaling araw, bago pa man magawang silipin ng haring araw ang taluktok ng mga naglalakihang bundok, ang katahimikan ng gabi ay binabasag na ng sunod-sunod at masiglang tilawak ng mga manok. Ito ang nagsisilbing hudyat sa mga tao na oras na para bumangon at harapin ang panibagong bukas ng pakikibaka. Sa gitna ng malawak at tila walang katapusang lunti ang bukirin, nakatayo ang isang payak na tahanan. Ito ay yari lamang sa pinangtagpi-tagping kawayan para sa mga dingding at tuyong dahon ng nipa para sa bubong. Sa tuwing iihip ang malakas na hangin mula sa kabundukan, ang buong istruktura ay tila dahan-dahang sumasayaw at umiindak, isang patunay kung gaano na ito katagal at karupok, ngulit nananatili pa ring matatag na sumasandig sa lupa. Sa loob ng munting tahanang ito, naninirahan ng mag-asawang sinamang Isko at Aling Marta. Sinamang Isko at Aling Marta ay pareho ng lumangpas sa edad na 60. Ang kanilang mga katawan ay malinaw na kababakasan ng mga taon ng walang humpay na pagsasaka. Ang balat ni Mang Isko ay ukit na ng mga malalalim na kulubot na naging kulay kape dahil sa habang buhay na pakikipagtuos sa matinding sikat ng araw sa bukid. Ang kanyang mga kamay ay madaspang, may mga kalyo na tila naging kasing tigas na rin ng hawakan ng kanyang paboritong araro. Si Aling Marta naman, bagaman mababakas pa rin ang kanyang angking ganda noong kabataan, ay kubana ng bahagya dahil sa libo-libong oras ng pagyuko upang magtanim at mag-ani. Isko, mag-ingat ka sa pagbaba sa hagdan ha? Paalala ni Aling Marta habang inaayos ang kanyang manipis na lumang saya. Hawak niya ang isang maliit na mangkok na may lamang mainit na kape na gawa sa pinagtustang bigas. Ang amoy niyon ay humahalimuyak sa buong kabahayan, nagbibigay ng kakaibang init sa malamig na hangin ng madaling araw. Ngumiti si Mang Isko, isang ngiting nagpakita sa kanyang mga kulubot sa paligid ng mga mata. Huwag kang mag-alala, Marta. Kahit madilim pa, kabisado na ng mga paa ko ang bawat baitang ng hagdan nating ito. Sarami ba naman ang taon na ginagawa ko ito araw-araw? Tanggap ni Mang Isko ang kape at dahan-dahan humigop dito habang nakatingin sa labas, kung saan unti-unti nang nagliliwanag ang langit mula sa kulay lila patungo sa malamyang kahel. Medyo masakit ba uli ang baywang mo? Napansin ko kagabi na hirap kang tumagilid sa pagtulog. Nag-aalalang tanong ni Aling Marta habang pinagmamasdan ng asawa. Konting kirot lang ito, Marta. Kasama na yata talaga ito sa pagtanda. Pero kailangang magpatuloy. Malapit nang anihin ng mga palay sa ibabang bahagi ng bukid. Sayang naman kung hindi natin matutukan. Sagot ni Mang Isko, sabay tapik ng balikat ng kanyang asawa para bawasan ang pag-aalala nito. Bagamat sila ay salat sa salpi at madalas ay walang-wala talaga kapag hindi pa panahon ng ani, ang mag-asawa ay kilalang-kilala sa buong baryo sa kanilang walang kapantay na busilak na puso. Ang kanilang hapag na kainan, kahit gaano man kapayak ang nakahain, ay laging may puwang para sa sino mang nagugutom o nangangailangan ng masisilungan. Para sa kanila, ang kahirapan ay hindi kailanman naging dahilan para ipagkaitang tulong sa kapwa. Habang nag-uusap ang dalawa, may narinig silang mahinang tinig mula sa ibaba ng kanilang hagdan. Magandang umaga po, Tatay Isko, Nanay Marta. Isang maliit na bata, si Nene, na anak ng kanilang kapitbahay na si Aling Rosa, ang nakatayo doon. May hawak itong maliit na baso. Inutusan po ako ni Ina. Baka raw pong maari kaming makahingi ng kaunting asin. Wala po kasi kaming pambili ngayon. Agad na lumapit si Aling Marta sa may pintuan at ngumiti ng buong tamis. Nako, oo naman Nene. Halika, akyatin mo ako rito.
Pumasok ang bata sa maliit na bahay. Kinuha ni Aling Marta ang baso at pumunta sa kanilang munting kusina. Hindi lamang asin ang inilagay niya roon, nagbalot din siya ng 2 piraso ng nilagang kamote na kinalat nila kagabi. O heto nene ang asin, at dalhin mo na rin itong kamote para sa almusal ninyo ng mga kapatid mo. Malambing sabi ni Aling Marta. Lumiwanag ang mukha ng bata. Maraming salamat po, Nanay Marta. Napakabuutin niyo po talaga. Pagkatapos magmano ng 2 matanda, ay masayang tumakbo ang bata pabalik sa kanilang sariling bahay. Napatingin si Mang Isko kay Aling Marta pagkatapos makaalis ang bata. May bahagyang lungkot at pangungulila sa kanyang mga mata na pilit niyang itinatago. Napakasarap sanang makarinig ng ganung boses na loob ng bahay natin araw-araw ano, Marta? Mahinang wika ni Mang Isko. Napabuntong hininga si Aling Marta. Lumapit siya sa kanyang asawa at hinawak ang magaspang nitong kamay. Alam niya kung ano ang tinutukoy nito. Sa loob ng maraming dekada ng kanilang pagsasama, ang kawalan ng supling ang kaisa-isang bagay na hindi ipinagkaloob sa kanila ng langit. Maraming gabi noong kanilang kabataan nang iginugol nila sa pagdarasal na sana'y mabiwayaan sila kahit ng isang supling man na magpapatuloy ng kanilang sinimulan, ngunit hindi ito dumating. Isko, alam mo namang ginusto rin natin yon, ngunit marahil ay may ibang plano ang may kapal para sa atin. Malungkot ngunit may pagtanggap na sagot ni Aling Marta. Tumingin si Mang Isko sa labas, sa direksyon ng kanilang malawak na palayan. Ang bawat tangkay ng palay ay nagsisimula ng yumuko dahil sa bigat ng mga butil nito. Tama ka, Marta. Kaya naman pinagbubuhos ko na lang ang lahat ng aking lakas at magmamahal sa lupang ito. Para sa akin, ang bawat butil ng palay na itinatanim natin, inaalagaan, at pinalalago natin ay itinuturing ko na ring parang sarili nating mga supling. Kailangang kalingain ng husto dahil silang nagbibigay ng buhay sa atin. Hinaplos ni Aling Marta ang braso ng kanyang asawa, at kailanman ay hindi tayo pinabayaan ng ating mga supling na ito. Kahit mahirap tayo, basta magkasama tayong dalawa at may pagmamahal, kontento na ako sa buhay natin, Isko. Nagkatinginan ng dalawa at sa simpleng paghawak ng kamay ay naramdaman nila ang lakas na nagbigay sa kanila ng kakayahang lampasan ng anumang unos sa buhay. Sapat na ang pag-ibig na nagbigay kulay sa kanilang matagal ng pagsasama upang mapunan ang anumang kakulangan sa kanilang buhay. Lumipas ang buong umaga na tulad ng dati. Si Mang Isko ay nagpunta sa bukid upang maglinis ng mga pilapil at bantayan ng daloy ng tubig. Habang si Aling Marta naman ay naiwan sa bahay upang maglinis, maglabas sa sapa at maghanda ng kanilang simpleng pananhalian. Pagsapit ng hapon, nang ang matinding sikat ng araw ay humupa na at naging isang malamyang kulay ginto na nagpapatingkad sa kagandahan ng bukirin, dumating na ang kanilang paboritong bahagi ng araw. Ito ang oras ng kanilang pahinga at pagninilay. Sa maliit na balkonahe ng kanilang bahay kubo, nakahanay ang 2 lumang tumba-tumba na yari rin sa kawayan at uway. Ang mga ito ay gasgas na sa mga gilid, patunay ng napakaraming taon na naging kanlungan sila ng mag-asawa pagkatapos ng isang buong araw na nakapapagod na trabaho. Dahan-dahang naupo si Mang Isko sa kanyang paboritong pwesto habang si Aling Marta naman ay tumabi sa kanya sa kabilang tumba-tumba. Sabay silang dumanas ng marahang pag-ugoy. Sa bawat pag-atras at pagsulong ng mga tumba-tumba, nakalilikha ito ng isang pamilyar na langit-ngit na tila isang uyai na nagpapakalma sa kanilang mga pagod na kalamnan. Mula sa balkonahe, kitang-kita nila ang kabuuan ng ginintoang palayan na nakalatag sa kanilang harapan. Ang simoy ng hangin ay nagdadala ng amoy ng tuyong dayami at hinog na palay. Ito ang tanawin na kailanman ay hindi nila kinapaguran. Ito ang tahimik na saksi sa kanilang walang sawang pagsisikap, sa bawat pumapatak na pawis at sa bawat pangarap na kanilang binuo ng magkasama. Napakaganda talaga ng kulay ng ating bukid kapag ganitong dapit hapon, ano, Marta? Bulong ni Mang Isko habang nakasandal ang kanyang ulo at nakapikit ng bahagya ang mga mata. Tunay nga, Isko. Para tayong nakatingin sa isang karagatan ng ginto, sagot ni Aling Marta habang pinapaypayan ng kanyang sarili gamit ang isang abanikong gawa sa anahaw.
Nakapapawi ng lahat ng pagod ang ganitong tanawin. Naging tahimik ang dalawa sa loob ng ilang sandali. Ninanamnam ang kapayapaan na tanging ang ganitong liblib na lugar lamang ang makapagbibigay. Walang ingay ng mga sasakyan, walang nagmamadaling mga tao. Ang tanging maririnig lamang ay ang huni ng mga kuliglig na nagsisimula ng magparamdam at ang malalambing na bulong ng hangin sa mga dahon. Subalit sa likod ng perpektong larawan ng kapayapaan at katahimikang ito, may isang bagay na unti-unting nagbabago. Ang hangin na dumarating mula sa karagatan ay hindi na kasing lamig o kasing amo ng dati. May kakaibang bigat ito. Idinalat ni Mang Isko ang kanyang mga mata at tumingin sa gawing silangan, lampas sa mga bundok. Doon, ang kulay kahel at gintong kalangitan ay dahan-dahang nilalamon ng mga dambuhala at nagbabantang maitim na ulap. Ang mga ibon na dati masayang nagliliparan sa ibabaw ng palayan ay nagmamadangi na ngayong humanap ng masisilungan sa mga kakahuyan. Kumunot ang noon ng matanda. Bilang isang taong buong buhay na nakatali sa lupa at kalikasan, alam niya ang ibig sabihin ng mga senyales na ito. Alam niyang may nagbabadyang panganib. Isang malakas at biglaang ihip ng hangin ang yumanig sa kawayang bahay, dahilan upang mas lalong sumayaw ang mga dingding nito. Napahawakan si Aling Marta sa kanyang abaniko ng mas higit na mahigpit. "Isko, parang may masamang panahon na darating." May bahid na kaba ang boses ni Aling Marta habang nakatingin din sa nagdidilim na kanangitan. Tumanggo si Mang Isko, at ang dating masayahing mukha ay napalitan ng labis na seryosong ekspresyon. "Oo, Marta, isang malakas na bagyo ang paparating, at sa tingin ko ay hindi ito basta-bastang ulan lamang. Ang hagupit ng bagyong Yolanda ay hindi katulad ng anumang unos na naranasan ni Mang Isko sa buong buhay nila. Kung ang mga nakaraang bagyo ay nagdadala lamang ng hangin at ulan, ang isang ito ay tila galit na higante na nagnais burahin ang Sitio Sinag sa mapa. Sa loob ng mahabang magdagmag, ang tanging narinig nila ay ang nakakatulig na sipol ng hangin na tila humihingi ng alay at ang kalabog ng kung ano-anong bagay na tumatama sa kanilang dingding. Mulit nang sumikat ang araw kinabukasan, ang ingay ay napalitan ng isang nakababiling na katahimikan, isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa mismong bagyo. Nang buksan ni Mang Isko ang kanilang pintuan, bumulaga sa kanya ang isang tanawin na hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Ang kanyang minahal na ginintoang palayan, ang kanyang supling na inalagaan ng buong lakas, ay wala na. Ang Sitio Sinag ay naging isang malawak at mistulang dagat ng putik. Ang kulay berde at ginto ay napalitan ng kulay kape at abo. Ang mga puno ng niyog ay nangabuwal. Ang mga bahay ng kanilang mga kapitbahay ay nagmistulang bunton ng mga basura at ang hangin ay amoy alat ng dagat na humalo sa nabubulok na mga halaman. "Diyos ko, Mal," bulong ni Mang Isko habang nangangatog siyang kanyang mga tuhod. "Isko, huwag kang lalabas ng malayo," tawag ni Aling Marta sa loob. Maririnig ang boses nito na puno ng pait. Ngulit hindi mapakali si Mang Isko. May kung anong udyok sa kanyang puso na kailangan niyang makita ang kalagayan ng dike sa dulo ng kanilang sakahan. Iyon ang kanyang huling pag-asa. Kung buo pa ang dike, marahil ay may maisasalba pa sa susunod na taniman. Bitbit ang kanyang itak at suot ang kanyang lumang botas, sinuong niya ang malapot at hanggang tuhod na putik. Bawat hakbang ay parang pakikipagbuno sa isang halimawa na nagnais siyang lamunin pababa. Habang binabagtas ang gilid ng kalsada na ngayon ay natatabunan na ng mga debris, may isang kakaibang anyo ang pumukaw sa kanyang atensyon. Malapit sa nasirang dike, may isang malaking sasakyan, isang kulay pilata na SUV na nakabaliktad sa isang malalim na kanal. Wasak ang mga bintana at nakabaon ng kalahati ng katawan sa putik. Sa tabi ng sasakyang iyon, may isang maliit na figura na nakaupo. Huminto ang tibok ng puso ni Mang Isko. Akala niyang una ay estatwa lamang ito, ngunit nang makita niyang gumalaw ang balikat nito sa paghikbi, mabilis siyang lumapit sa kabilang hirap sa paghakbang sa putik. Doon, sa gitna ng pagkawasak,
Nakita niya ang isang batang lalaki. Tila ito isang anghel na naligaw sa impyerno. Ang bata ay may napakaputing balat na nayon ay puno ng mga gasgas at bakas ng tuyong dugo. Ang kanyang buhok ay kulay ginto, tila sinagmang araw na pilit kumakawala sa dumi at uling na nakakapit dito. Nakasuot siya ng isang mamahaling kamiseta na punit-punit na at basang-basa. "Bata? Anak?" tawag ni Mang Isko. Ang boses niya ay halos pabulong dahil sa matinding gulat. Dahan-dahang nag-angat ng mukha ang bata. Ang kanyang mga mata ay kulay asul, tila ang dagat bago ito nagwala. Ngunit ngayon ay puno ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang panginginig, tumingin siya ng diretso kay Mang Isko. Laking gulat ng matanda nang bumuka ang bibig ng bata at magsalita sa malinis na wikang Tagalog. "Nasaan po ang mama ko?" Ang tanong na iyon ay tila isang matalim na balisong na bumasag sa puso ni Mang Isko. Ang tinig ng bata ay maliit, nanginginig, at puno ng pagsusumamo. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Mang Isko ang kanyang nasirang palayan. Nakalimutan niya ang kanyang sariling pagod at gutom. Ang tanging nakikita niya ay isang munting nilalang na naiwan ng tadhana sa gitna ng kawalan. "Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam," sagot ni Mang Isko habang lumuluhod sa putikan upang mapantayan ang bata. Inabot niya ang kamay nito at lalong nadurog ang kanyang puso nang maramdaman kung gaano kalamig ang balat ng bata. "Nandito lang po kami sa loob ng kotse, tapos biglang pumasok ang tubig. Sabi ni Mama, huwag akong bibitaw, pero nawala siya." Patuloy ng bata. Ang mga luha ay muling gumuhit sa kanyang maruming pisngi. Tumingin si Mang Isko sa loob ng nakabaliktad na sasakyan. Wala siyang nakitang sinuman. Ang agos ng tubig kagabi ay marahil napakalakas upang tangayin ang sinumang nasa loob niyon. Alam ni Mang Isko ang katotohanan, ngulit hindi niya kayang sabihin iyon sa batang nasa harapan niya. Wala nang ibang nagawa ang matanda. Hinubad niya ang kanyang sariling suot na kamiseta. Isang lumang koton na kupas na ang kulay, ngulit tuyo pa ang loob. Ibinabalot niya niya ito sa nanginginig na katawan ng bata. "Alika muna sa amin, anak. Doon ay tuyo at may pagkain. Hahanapin natin ang mama mo mamaya." Pagsisinungaling ni Mang Isko, isang puting kasinungalingan na layunin lamang ay bigyan ng kaunting lakas ang bata. Binuhat ni Mang Isko ang bata. Bagaman masakit ang kanyang baywang at nanghihina ang kanyang mga binti, tila nagkaroon siya ng bagong lakas. Ang batang kano ay sumandig sa kanyang balikat. Ang maliliit na kamay nito ay humawak ng mahigpit sa kanyang leeg na tila ba si Mang Isko ang kaisa-isang salbabida sa gitna ng isang malawak na karagatan. Ang paglalakad pabalik sa kanilang kubo ay tila mas matagal kaysa sa karaniwan. Ang bawat hakbang sa putik ay isang hamon, ngunit hindi binitiwan ni Mang Isko ang kanyang pasan. Nang matanaw niya ang kanilang bahay, nakita niya si Aling Marta na nakatayo sa may hagdan, tila naghihintay sa kanya. Nang makita ni Aling Marta ang asawa na may kargang bata, isang batang puti at ginto ang buhok, halos mapatili ang matanda sa gulat. "Isko, ano yan? Sinong batang iyan?" Patakbong lumapit si Aling Marta sa paanan ng hagdan, hindi alintana ang putik na humahampas sa saya niya. "Nakita ko siya sa tabi ng wasak na sasakyan sa may dike, Marta," hingan na paliwanag ni Mang Isko habang dahan-dahang binababa ang bata sa tuyong bahagi ng kanilang sahig. "Naulila na yata sa bagyo, naghahanap ng kanyang ina." Lumapit si Aling Marta sa bata. Ang kanyang mga mata ay napuno ng halong gulat at awa. Hinawakan niya ang pisngi ng bata na puno ng uling. "Diyos ko, napakagandang bata. Para siyang anghel." "Daniel po ang pangalan ko," mahinang sabi ng bata habang nakatingin ng diretso kay Aling Marta. Muling nagulat si Aling Marta nang marinig wikang Tagalog mula sa bata. "Marunong kang magtagalog, anak?" Tumanggo ang bata. "Filipina po ang mama ko. Sabi niya, dapat marunong ako nito para makausap ko ang mga tao rito." Napahagulgol ng mahina si Aling Marta. Hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon.
Agad siyang kumuha ng malinis na tela at mainit na tubig. Pinunasan niya ang mga ulin at dumi sa katawan ng Daniel. Habang nililinis ang mga sugat ng bata, maririnig ang mahinang ungol ng sakit mula rito, ngunit hindi ito umiyak ng malakas. Tila ba naubos na ng bagyo ang lahat ng lakas upang maglabas ng ingay. "Huwag kang matakot, Daniel. Nandito na kami ni Tatay Isko mo," sabi ni Aling Marta habang tinatapik-tapik ang lakib ng bata. "Kain muna tayo ng kaunting kanin at asin. Yun lang ang meron tayo ngayon pero sapat na iyon para magkaroon ka ng lakas." Pinalitan si Daniel ng isang lumang damit na itinago ni Aling Marta sa baul, isang damit na sana ay para sa anak na hindi kailanman dumating. Bagaman malaki ito kay Daniel, nagbigay ito ng init na kailangan ng kanyang katawan. Dumating ng gabi at ang kadiliman ay bumalot muli sa sitio Sinag. Walang kuryente at ang taling liwanag ay nagmumula sa isang maliit na gasera na nakalagay sa gitna ng sahig. Ang ulan ay muling bumubuhos, ngunit hindi na kasing lakas ng kahapon. Sa loob ng maliit na kubo ay maririnig ang matitinding tunog ng tubig na tumatama sa mga palanggana. Ang kanilang bubong ay marami ng butas dahil sa mga lipad na yero at sanga noong nakaraan gabi. Sa gitna ng tumutulong bubong, inilatag ni Mang Isko at Aling Marta ang kanilang kaisa-isang malinis na banig para kay Daniel. Nakaupo ang mag-asawa sa tabi ng bata. Pinagmamasdan nitong dahan-dahang dinadalaw ng antok. Ang mukha ng bata, bagaman may galos pa, ay tila napakapayapa sa ilalim ng dilaw na liwanag ng gasera. "Ano na ang mangyayari sa kanya, Isko?" Pabulong na tanong ni Aling Marta. "Siguradong may naghahanap ng batang ito, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kamag-anak." Tumingin si Mang Isko sa bintana kung saan ang tanging makikita ay ang itim na anino ng mga nagtumbahang puno. "Sa tindi ng bagyong ito, Marta, maraming pamilya ang nawala. Kung mayroon man, sana ay matagpuan nila tayo, pero habang wala pa sila, hindi natin maaaring pabayaan ng batang ito." "Tama ka," sang-ayon ni Aling Marta. "Tignan mo sila, para silang ibon na nabali ang pakpak at naligaw sa ating bakuran. Hindi ko kayang itulay ang pagkain kung alam kong may isang batang tulad niya na nagugutom sa labas." Sa gabing iyon, sa gitna ng kahilapan at pagkawasak ng kanilang kabuhayan, nakahanap ng bagong tahanan ng batang banyagang si Daniel. Bagaman ang kanyang tunay na pamilya, ang kanyang marangyal na buhay at ang kanyang mga pagulang ay tila nilaman na ng dilim ng nagdaang bagyo, ay isang bagong uri ng pag-ibig ang nagsisimulang tumubo sa loob ng maliit na kubo. Habang natutulog si Daniel, hinawakan niya ang kamay ni Aling Marta sa kanyang pagtulog. Isang mahigpit na hawak. Isang hawak na nagsasabing, "Huwag mo akong iiwan." Sa kabilang banda naman, si Mang Isko ay nakatingin sa kisami. Iniisip kung paano niya bubuhayin ang kanyang asawa at ang bagong kasama sa bahay ngayong wala na ang kanilang palayan. Ang bagyo ay nagdala ng pagkawasak, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagdala rin ito ng isang buhay na magbibigay ng bagong kahulugan sa kanilang pagtanda. Sa gitna ng putik at tumutulong bubong, ang pag-asa ay muling sumibol sa anyo ng isang batang ginto ang buhok. Sa gabing iyon, hindi muna inisip ni Mang Isko ang kanilang nawalang yaman. Ang tanging mahalaga ay ang munting ininga ng batang mahimbing na natutulog sa kanilang piling. Ang mga buwan na sumunod matapos ang malagim na bagyo ay tila isang mahabang panahon ng paghihilom para sa buong sitio Sinag. Ang lupang dati ay nilunod ng putik ay muling tinubuan ng lunti ang damo, at ang mga punong natumba ay dahan-dahang napalitan ng mga bagong sibol. Ngunit sa maliit na kubo ni Mang Isko at Aling Marta, ang pinakamalaking pagbabagong naganap ay hindi ang pagkukumpuni ng bubong o ang muling pagtatanim sa bukid. Ang tunay na pagbabago ay ang presensya ng isang batang may ginintoang buhok na ngayon ay naging bahagi na ng bawat tibok ng kanilang araw. Naging bahagi na ng ingay ng bahay si Daniel.
Kung dati ay ang langit-ngit lamang ng tumba-tumba at ang mahinang pag-uusap ng mag-asawa ang maririnig, ngayon ay madalas nang napupuno ang 4 na sulok ng kubo ng masasayang tawanan, mga katanungan puno ng kuryosidad, at ang yabag ng mariliit na paa na tila walang kapaguran. Ang katahimikan ng kanilang pagtanda ay binasag ng buhay na dala ni Daniel. Isang hapon, habang nagluluto si Aling Marta ng hapunan, narinig niya ang boses ni Daniel mula sa labas. Nakikipaglaro ito sa mga batang kapitbahay, kabilang na si Nene. "Taya ka na, Nene! Habulin mo ako!" Sigaw ni Daniel sa malinis na Tagalog. Napangiti si Aling Marta habang nakasilip sa bintana. Noong una, inakala ng mga tao sa baryo na magiging mahirap para kay Daniel na makisalamuha dahil sa kanyang itsura. Siya ang tanging tisoy sa gitna ng mga batang sunog ang balat sa araw. Ngunit dahil ang kanyang yumaong ina ay isang Filipina, hindi naging hadlang ang wika. Sa katunayan, ang kanyang Tagalog ay may kalaliman pa kung minsan dahil sa mga kwentong itinuro sa kanya ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. "Nakakamangha talaga ang batang iyan," bulong ni Aling Marta sa sarili. "Akala mo'y dito rin ipinanganak sa Sitio Sinag." Hindi naglaon, pumasok si Daniel sa loob ng bahay. Pawis na pawis ito at magulo ang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Agad siyang lumapit kay Aling Marta at hindi na kailagang paalalahanan ay kinuha ang kamay ng matanda at inilapat ito sa kanyang noo. "Mano po, Nanay Marta?" sagot niya ng may paggalang. "Kaawaan ka ng Diyos, anak," sagot ni Aling Marta habang hinahaplos ang gintong buhok ng bata. "Magpunas ka ng likod, baka ka matuyuan ng pawis. O heto ang merienda mo." Inilapad ni Aling Marta ang isang plato ng saging na saba na nilaga. Kumuha rin siya ng isang maliit na sausawan na may bagoong. Noong unang linggo ni Daniel sa kanila, medyo nag-aalangan pa itong tikman ang maalat at may katapangang amoy na sausawan, ngunit ngayon tila naging paborito na ito. Natuto siyang kumain ng bagoong para bang ito ang pinakamasarap na putahe. Pinapanood siya ni Aling Marta na may halong katuwaan habang masayang kumakain ng bata. Samantala, sa bukid naman ay si Mang Isko ang kasama ni Daniel tuwing umaga. Bagaman 7 o 8 taong gulang pa lamang, tumanggi si Daniel na manatili lamang sa loob ng bahay habang nagtatrabaho ang kanyang Tatay Isko. "Tay, ako na po ang magdadala niyan," sabi ni Daniel isang umaga habang pilit na kinukuha ang maliit na balde ng tubig. "Mabigat ito, Daniel. Doon ka na lang sa lilim ng puno at maglaro," biro ni Mang Isko. Ngunit umiling ang bata. "Gusto ko pong tumulong. Sabi ni Mama, dapat daw pong maging masipag." Wala nang nagawa si Mang Isko kundi hayaan ang bata. Binigyan niya ni Daniel ng isang maliit na dulos at tinuruan kung paano alagaan ang mga bagong sibol na punla ng palay. Sa bawat patak ng pawis ni Daniel habang nagdidilig ng mga punla, nakikita ng mag-asawa ang isang batang may determinasyon na hindi mo inaasahan sa kanyang edad. Hindi siya nagrereklamo sa init ng araw o sa dumi ng putik na kumikipit sa kanyang maputing balat. "Tignan mo ang batang iyan, Marta," sabi ni Mang Isko sa asawa noong gabi habang nagpapahinga sila. Hindi siya takot sa hilap. Ang kanyang mga kamay, bagaman maliliit, ay handang humawak ng lupa. May determinasyon siyang bihirang makita sa mga batang ngayon. "Iyon din ang napansin ko, Isko," sang-ayon ni Aling Marta. "At hindi lang iyon, mayroon pa akong napansin sa kanya na talagang ikinabigla ako." Kinabukasan, habang abala ang ibang mga bata sa paglalaro ng sipa at taguan sa ilalim ng puno ng mangga, nanatili si Daniel sa tapat ng kanilang hagdan. Hawak niya ang isang kapirasong patpat na kinuha niya sa isang sanga ng kawayan. Nakasilip si Aling Marta mula sa likod ng pinto. Pinagmamasdan ng bata.
Akala niya noong una ay naglalaro lang ito ng dumi sa lupa. Ngulit nang titigan niyang mabuti, napansin niya na may ginagawa ang bata. Si Daniel ay abala sa pagguhit ng mga letra sa lupa. Maingat at tumpak ang bawat guhit. Isinulat niya ang kanyang pangalan, Daniel. Pagkatapos ay sumunod ang mga salitang nanay at tatay. Hindi lang iyon, gumuhit din siya ng mga numero at tila gumagawa ng simpleng pagtutuo sa buhangin. Isko, halika rito. Tignan mo ito. Tawag ni Aling Marta sa asawa na noon ay naghahasa ng itak sa silong. Lumapit si Mang Isko at sabay nilang pinanood ang bata mula sa malayo. Ang seryosong mukha ni Daniel habang nakatuon ng pansin sa lupa ay nagpakita ng kanyang pambihirang konsentrasyon. Doon nila napagtanto na ang batang ito ay may pambihirang talino. Bulong ni Mang Isko sa asawa. Marta, hindi lang siya masipag sa bukid. Ang kanyang isipan ay tila isang espongha na handang humisop ng lahat ng kaalaman. Sayang, Isko, malungkot na sabi ni Aling Marta. Wala tayong pambili ng papel at lapis, at lalong wala tayong pambayad sa eskwelahan kung sakali. Natahimik ang dalawa. Sa bawat letra na ginuguhit ni Daniel sa lupa gamit ang patpat, ay tila nakikita nila ang kanyang potensyal na masasayang lamang sa loob ng baryo. Gulit sa gitna ng lungkot, may namumuong desisyon sa puso ni Mang Isko. Habang lumilipas ang mga gabi, naging mas malalim ang ugnayan ng tatlo. Bagaman walang mga legal na papel na nagpapatunay ng kanilang relasyon, walang birth certificate, walang adoption papers, at walang anumang dokumento mula sa gobyerno, itinuring nila si Daniel bilang sariling dugo at laman. Sa kanilang puso, hindi na siya ang batang kano na naligaw sa bagyo. Siya na ang kanilang anak. Nay, Tay, bakit po tayo laging nagdarasal bago kumain? Tanong ni Daniel isang gabi habang nakaupo sila sa paligid ng maliit na lamesa. Dahil ang bawat butil ng kanin na nasa harap natin ay biyaya ng Diyos, anak, sagot ni Mang Isko. Pinapasalamatan natin siya dahil binigyan niya tayo ng pagkakataong mabuhay ng isa pang araw. Tumanggo si Daniel at masuyong hinawakan ang kamay ni Mang Isko at Aling Marta. Salamat po dahil kinuha niyo ako. Sabi ni Mama noon, ang mga anghel daw ay may pakpak. Pero kayo po, wala namang pakpak pero anghel din kayo. Napaiyak ng tahimik si Aling Marta sa narinig. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Kami ang dapat magpasalamat sa iyo, Daniel, dahil dumating ka sa buhay namin. Ang dating tahimik na kubo ay napuno ng tawanan na hindi na kailanman naglaho. Si Daniel ang naging liwanag sa dapit hapon ng buhay ng matandang mag-asawa. Kung dati ay iniisip nila na ang kanilang pagtanda ay magiging malungkot at mapanglaw, binigyan sila ni Daniel ng bagong dahilan upang gumising tuwing umaga ng may ngiti. Kahit na alam nilang mahirap ang buhay at kahit na alam nilang may mga hamon pang darating, sapat na ang makita si Daniel na masayang tumatakbo sa palayan o masigasig na nagsusulat sa lupa. Ang bawat gabi ay nagtatapos sa isang kwento ng pag-asa at ang bawat umaga ay nagsisimula sa isang pangako ng pagmamahal. Para kina Mang Isko at Aling Marta, hindi mahalaga kung ano ang kulay ng balat o buhok ni Daniel. Sa ilalim ng bubong ng kanilang munting kubo, sa gitna ng hirap at pagsubok, sila ay isang pamilya. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng tadhana at ng busilak na puso ng isang batang banyaga na nahanap ang kanyang tahanan sa piling ng dalawang matandang Pilipino. Ang gabi sa Sitio Sinag ay balot ng isang uri ng katahimikan na tila humihingi ng pagninilay. Sa loob ng maliit na kubo ni Mang Isko at Aling Marta, ang tanging nagbibigay ng buhay sa madilim na paligid ay ang maliit at kumukutitap na apoy mula sa kanilang gasera. Ang amoy ng gaas ay humahalo sa halimuyag ng basang lupa sa labas, habang ang mga kuliglig ay nagsisimula na sa kanilang gabi-gabing konsyerto.
Sa gitna ng sahig, nakalatag ang kanilang hapunan. Isang maliit na mangkok ng kanin at isang pirasong tuyo. Ang tuyo ay maingat na hinati sa tatlo. Ang pinakamalaking bahagi ay naibigay na kay Daniel bago ito dinalaw ng antok. Habang ang natitirang maliliit na bahagi ay pinagsasaluhan ngayon ng mag-asawa. Maingat ang bawat galaw ni Aling Marta, tinitiyak na bawat himay ng isda ay sasapat sa kanyang subo ng kanin. Napatingin si Aling Marta sa sulok ng kubo. Doon, sa ilalim ng isang manipis at may tagping kumot, mahimbing na natutulog si Daniel. Ang kanyang ginintong buhok ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng gasera. Sa tabi ng bata ay nakahiga ang kanyang patpat na panulat. Ang kasangkapang ginamit niya kanina upang punuin ang lupa sa labas ng mga letra at numero. Bumuntong hininga si Aling Marta at ibinaba ang kanyang kutsara. Isko, pagbasag niya sa katahimikan. Tumingala si Mang Isko mula sa kanyang pagkain. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit puno ng atensyon para sa asawa. Ano yun, Marta? Bakit tila malalim ang iniisip mo? Pinagmamasdan ko yung batang yan kanina, Isko. Hindi lang basta paglalaro ang ginagawa niya sa lupa. Ang mga letrang isinusulat niya, ang bilis niya sa pagbibilang. May pambihirang talino ang batang yan. Isko, kailangang pumasok sa eskwela ang bata. Sayang ang galing niya. Napatigil si Mang Isko. Ang kanyang kamay na may hawak na kanin ay nanatili sa hangin bago dahan-dahang ibinaba sa plato. Napayuko si Mang Isko dahil alam niya ang bigat ng hinihingi ng kanyang asawa. Hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil sa masakit na katotohanan ng kanilang buhay. Isko, alam mo ang kalagayan natin, mahinang sagot ni Mang Isko. Ang kanyang boses ay tila may kasamang pait. Ang kinikita ko sa bukid ay sapat lamang upang may laman ang ating sikmura sa bawat araw. Minsan nga gaya ngayon, kailangan pa nating maghati sa isang tuyo. Paano natin tutustusan ang kanyang gamit, ang kanyang uniforme at ang mga bayarin sa paaralan sa bayan? Tumingin ng diretso si Aling Marta sa mga mata ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay basa na ng luha, ngunit may bakas ng matinding paninindigan. Alam ko, Isko, alam kong mahirap, pero hindi ko kayang makita na ang talinong yan ay malilibing lang dito sa bukid. Paano kung may pagkakataon siyang maging higit pa sa atin? Paano kung siya ang maging tulay upang hindi na niya maranasan ang hirap na dinaranasan natin ngayon? Natahimik ng buong kubo. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghinga ni Daniel. Sa sandaling iyon, ang bigat ng kahirapan ay tila dambuhalang pader sa harap nila. Ngunit habang pinagmamasdan ni Mang Isko ang payapang mukha ng batang itinuring ng niyang sariling anak, naramdaman niya ang isang uri ng lakas na hindi nagmumula sa kanyang mga kalamnan. Ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa gutom. Humingadang malalim si Mang Isko at hinawakan ang kamay ni Aling Marta. Sige, Marta, hindi natin hahayaang masayang ang kanyang talino. Kung kailangang magdoble kayod, gagawin ko. Gagawin natin ang lahat para sa kinabukasan ng bata. Nagkasundo ang dalawa sa gabing iyon. Walang formal na kontrata, walang mga saksi, kundi ang kanilang pangako sa isa't isa sa ilalim ng tumutulo bubong. Doon nagsimula ang isang bagong kabanata ng kanilang buhay, isang kabanata ng matinding sakripisyo. Kinabukasan, ang buhay sa kubo ay nagbago. Hindi na lamang pagsasaka ang naging sentro ng buhay ni Mang Isko. Matapos ng maghapong pagtatrabaho sa ilalim ng nakapapasong init ng araw sa bukid, hindi na siya agad umuuwi upang magpahinga. Nagsimulang kumuha ng dagdag na trabaho si Mang Isko. Tuwing hapon, imbis na maupo sa tumba-tumba, tumutuloy siya sa kakahuyan sa gilid ng bundok upang mag-uling. Ang pag-auling sa gabi ay isang madumi at mapanganib na trabaho. Sa gitna ng dilim, kailangan niyang bantayan ng mga nagbabagang kahoy sa loob ng hukay. Ang usok ay humahapdi sa kanyang mga mata at kumakapit sa kanyang baga, habang ang uling ay bumabalot sa kanyang balat hanggang sa magmukha na siyang bahagi ng gabi.
Ngunit hindi doon nagtatapos ang kanyang araw. Pagdating ng 2:00 ng madaling araw, habang ang buong baryo ay himbing na himbing pa, bumabangon na si Mang Isko upang maglakad patungo sa palengke sa kabayanan. Doon, siya ay nagtatrabaho bilang kargador. Ang kanyang matandang likod ay pilit na bumubuhat ng mabibigat na sako sa palengke. Bawat sako ng bigas o gulay na kanyang ibinubuhat ay katumbas ng ilang barya. Ngunit para kay Mang Isko, bawat barya ay isang pahina sa librong babasahin ni Daniel. "Isko, magpahinga ka naman kahit sandali," madalas nasabi ng mga kasamahan niyang kargador na mas bata sa kanya. "Baka bumigay ang katawan mo." Ngulit isang ngiti lang ang isinasagot ni Mang Isko habang pinapahira ng pawis sa kanyang noo. "Para sa anak ko ito," ang taning kataga na nagbibigay sa kanya ng lakas na humakbang muli sa kabila ng panginginig ng kanyang mga binti. Hindi rin nagpaiwan si Aling Marta sa laban. Ang kanyang dating oras ng gising na 5:00 ay naging 3:00 ng madaling araw. Sa oras na yon, ang kanyang maliit na kusina ay nagiging sentro ng produksyon. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, masigasig niyang kinakayod ang niyog at hinahalo ang malagkit na bigas. Si Aling Marta naman ay gumigising upang magluto ng kakanin. Ang bawat suman, bibingka at puto na kanyang ginagawa ay puno ng pagmamahal at panalangin. Ang init ng kalan ay nagpapapula sa kanyang mga pisli at ang kanyang mga kamay ay madalas mapaso, ngunit hindi siya tumitigil. Pagputok ng araw, bitbit ang isang malaking bilaw, nilalakad ni Aling Marta ang bawat kalsada sa sitio Sinag at maging sa mga karatig baryo. "Kakanin po kayo dyan, mainit pang bibingka!" Ang kanyang sigaw na naging bahagi na ng umaga ng mga taga-baryo. Minsan ang kanyang mga binti ay sumasakit na sa layo ng kanyang nilalakad. May mga araw na hindi lahat ng tinda niya ay nauubos, ngunit hindi siya sumusuko. Ang bawat sentimong kanyang kinikita mula sa paglalako ay maingat niyang binibilang pag-uwi sa bahay. Isang gabi, habang mahimbing na naman ang tulog ni Daniel, kinuha ni Aling Marta ang isang bagay mula sa ilalim ng kanilang katre. Ito ay isang lumang lata ng biskwit. Ang pintura nito ay kupas na at may kaunting kalawang sa mga gilid. Ngunit para sa mag-asawa, ito ang kanilang pinakamahalagang kayamanan. Dahan-dahang inihulog ni Mang Isko ang mga baryang kinita niya mula sa palengke. Kasunod nito ang mga papel na kinita ni Aling Marta sa pagtitinda. Ang tunog ng mga baryang tumatama sa ilalim ng lata ay tila musika sa kanilang mga pandinig. "Ilang buwan na lang, Marta, makakabili na tayo ng kanyang unang uniforme," bulong ni Mang Isko habang nakatitig sa loob ng lata. "At ang mga kwaderno at lapis na gusto niya," dagdag ni Aling Marta habang hinahaplos ang takip ng lata. Ang bawat sentimong naiipon ay itinatago sa lumang lata ng biskwit. Subalit ang perang naiipon sa loob ng lata ay may kapalit. Sa bawat pagdami ng barya ay ang unti-unting panghihina ng katawan ng dalawang matanda. Si Mang Isko ay kapansin-pansin na mas bumaba ang balikat at mas naging paos ang kanyang boses. Ang kanyang mga ubo ay mas naging madalas, bunga ng gabi-gabing paglanghap ng usok ng uling. Si Aling Marta naman ay mas naging payat at ang kanyang mga kamay ay tila nanginginig na sa tuwing hahawak ng sandok. Ngunit tuwing umaga, kapag nakikita nila si Daniel na masayang nagtatanong tungkol sa mga bagay-bagay o kaya ay ipinapakita ang kanyang bagong natuklasan sa lupa, ang lahat ng sakit at pagod ay tila naglalaho. Para sa kanila, ang lata ng biskwit ay hindi lamang lalagyan ng pera. Ito ang pundasyon ng pangarap ni Daniel. Ang pangarap na yon ay itinayo sa ibabaw ng kanilang mga sakripisyo. Hindi anang ni Daniel na ang kanyang pag-aaral ay binabayaran ng bawat patak ng pawis at bawat oras ng tulog na isinuko ng kanilang mga magulang. Hindi niya alam na bawat pagkakataong hindi sila kumakain ni Mang Isko at Aling Marta
ay upang matiyak na may laman ang kanyang baon. Sa loob ng maliit na kubo, sa gitna ng kahirapan, isang dakilang gawain ang nagaganap. Ang dalawang matandang magsasaka na wala mang mataas na pinag-aralan ay nagpapakita ng pinakamataas na uri ng karunungan, ang karunungan ng pagmamahal na handang ibigay ang lahat hanggang sa huling patak ng kanilang lakas upang ang batang itinuring nilang sarili ay makalipad patungo sa mga bituin na hindi nila kailanman naabot. Ang lata ng biskwit ay patuloy na bumibigat, kasabay ng pagbigat ng kanilang mga hakbang, ngulit ang kanilang mga puso ay nananatiling magaan, sapagkat para kina Mang Isko at Aling Marta, ang tagumpay ni Daniel ay tagumpay na rin ng kanilang mga pangarap na matagal nang naisantabi. Ang hamon ng karunungan ay kanilang tinanggap, hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa batang ginto ang buhok na naging sentro ng kanilang mundo. Ang bawat umaga sa mababang paaralan ng Sitio Sinag ay nagsisimula sa isang pamilyar na tanawin. Ang pagdating ng isang batang may gintong buhok, laging maayos ang suot na lumang uniforme at may dalang mga kwaderno na puno ng masisigasig na sulat. Si Daniel ay hindi na lamang basta ang batang kano. Sa paningin ng kanyang mga guro at kaklase, siya ay naging buhay na alamat, isang simbolo ng pagsisikap na kinamamanghalan ng lahat. Naging inspirasyon si Daniel sa buong paaralan, hindi lamang dahil sa kanyang kakaibang itsura, kundi dahil sa kanyang pambihirang talino at kababaang hulo. Sa bawat paligsahan sa pagbabasa, sa matematika o sa pagsulat ng sanaysay, ang pangalan ni Daniel ang laging unang tinatawag. Siya ang batang banyaga na laging nangunguna sa klase. Tuwing sasapit ang araw ng parangay, ang kanyang leeg ay halos mapuno ng mga medalya, mga mumurahing ginto at pilak na yari sa metal, ngulit para sa komunidad, ang mga iyon ay sagisag ng isang batang may pusong Pilipino. Ang mga guro ay madalas siyang gawing halimbawa sa iba pang mga mag-aaral. Tignan niyo si Daniel, kahit banyaga mas mahusay pa sa inyo sa ating wika at kasaysayan. Ngulit sa likod ng bawat palakpak na mga tao at sa kislap ng bawat medalya na kanyang inuuwi, may isang mundong tanging si Daniel lamang ang nakakaalam. Isang mundong malayo sa liwanag ng entablo. Sa likod ng kanyang mga medalya ay ang masakit na realidad sa kanilang tahanan. Ang buhay sa loob ng kanilang munting kubo ay tila walang katapusang pakikipagtuos sa kakapusan. Habang tumataas ang baitang ni Daniel sa paaralan, lalo namang bumibigat ang gastusin at kasabay nito ang mas mabilis na pagtanda ni Mang Isko at Aling Marta. Ang kanilang mga sakripisyo ay hindi na lamang basta paggawa ng dagdag na trabaho, ito ay naging isang dahan-dahang pag-aalay ng kanilang sariling kalusugan at buhay. Isang hapon, pag-uwi ni Daniel mula sa paaralan, nadatnan niya ang kanyang mga magulang na nakaupo sa paligid ng maliit na lamesang kawayan. May nakahain na kaunting kanin na hinaluan ng asin at sabaw ng nilagang dahon ng malunggay. "Anak, narito ka na pala," nakangiting sabi ni Aling Marta. Bagaman ang kanyang mga mata ay tila malalim na ang pagkakalubog. "Halika, kumain ka na. Ipinagtabi ka namin ng iyong paboritong bahagi ng kanin." Tumingin si Daniel sa plato ni Mang Isko at Aling Marta. Napansin niyang halos wala silang kanin at ang kinuha ng nila ay ang malabnaw na sabaw. "Nay, Tay, bakit po ang kaunti ng kinakain ninyo? Hati-hati po tayo rito." Pag-aalala ni Daniel, habang pilit na inililipat ang kanyang kanin sa kanilang mga plato. Mabilis na pinigilan siya ni Mang Isko. "Huwag na anak." Madalas ay nagkukunwari si Mang Isko at Aling Marta na busog na. "Katatapos lang naming magmeryenda sa bukid ni Aling Rosa, kaya busog pa kami. Iyong-iyo na yan, dahil kailangan mo ng lakas sa pag-aaral." Alam ni Daniel na nagsisinungaling ang kanyang tatay. Narinig niya ang pagkalamang ng sikmunga ni Mang Isko, ngunit ang matanda ay uminom lamang ng kape upang itago ang tunog. Pinapanood niya ang kanyang mga magulang na masayang nakatingin sa kanya habang kumakain siya.
Tila ang bawat subo niya ay sapat na upang mapawi ang kanilang sariling gutom. Ito ang kanilang gawi araw-araw. Ang tiyakin na ang kanyang baon sa paaralan ay laging sapat kahit na sila mismo ay wala nang mailaman sa kanilang mga tiyan. Hindi lamang ang gutom ang nakikita ni Daniel. Mas masakit para sa kanya ang saksihan ng unti-unting paghina ng mga taong itinuturing niyang bayani. Minsan, sinundan niya si Mang Isko sa bukid nang hindi nito alam. Mula sa likod ng isang punong mangga, pinanood niya ang kanyang tatay na sinusubukang mag-araro. Nakita ni Daniel ang panginginig ng kamay ni Mang Isko habang humahawak ng araro. Ang mga kamay na dati kayang magbuhat ng 2 sako ng bigas ay tila nanginginig na sa pagod at kakulangan ng sustansya. Bawat hakbang ni Mang Isko sa putikan ay puno ng paghihirap, tila ang kanyang mga binti ay bibigay na sa anumang sandali. Mapapahinto ang matanda. Hahawak sa kanyang likod at titingala sa langit ng may buntong hininga bago muling pilitin ang sarili na magpatuloy. Sa loob naman ng bahay, hindi rin nakaligtas sa pansin ni Daniel ang kalagayan ni Aling Marta. Isang gabi, nadatnan niya ang kanyang nanay na nakaupo malapit sa gasera. Hawak nito ang kanyang lumang uniforme na may punit sa balikat. Nakita ni Daniel ang paghihirap ni Aling Marta. Ilang beses nang sinusubukan ng matanda na isulot ang sinulid sa butas ng karayom, ngunit lagi itong nagmimintis. Nakita ni Daniel ang paglabo ng mata ni Aling Marta sa pananahin ng kanyang lumang uniforme. Napapailing ang matanda, itinatapat ang karayom ng mas malapit sa liwanag at kukurap-kurap ng madiin, tila pilit na nililinaw ang paningin na inagaw na ng katandaan at pagod. "Nay, ako na po ang gagawa niyan," alok ni Daniel, habang kinukuha ang karayom mula sa nanginginig na mga daliri ng ina. "Kaya ko pa, anak. Gusto ko lang na maayos ang suot mo bukas sa eskwela." Tugon ni Aling Marta, ngunit hindi niya naitago ang lungkot sa kanyang tinig. Ang pinakamatinding dagok sa puso ni Daniel ay nangyari isang madaling araw. Nagising siya dahil sa nauuhaw at dahan-dahang tumayo upang pumunta sa kusina. Sa gitna ng dilim, nakita ni Aling Marta na nakatayo sa tabi ng tapayan ng tubig. Wala silang almusal noong araw na iyon dahil ang huling pera nila ay ibinili sa kanyang papel at gamot ni Mang Isko sa ubo. Pinanood niya ni Aling Marta mula sa dilim. Nakita niyang uminom na lamang ng maraming tubig ang kanyang nanay. Upang palipasin ang gutom, bawat lunok ni Aling Marta ay tila isang tunog ng sakripisyo na tumatama sa budhi ni Daniel. Nakita niya kung paanong hinahawakan ni Aling Marta ang kanyang sikmura pagkatapos uminom. Tila ba sapat na ang tubig upang lokohin ang kanyang katawan na busog na ito? Hindi na nakapagpigil si Daniel. Ang bigat na kanyang dinadala sa loob ng mahabang taon ay biglang sumubok. Ang mga medalya na nakasabit sa dingding ay tila mga naging pako na tumutusok sa kanyang puso. Tumakbo siya patungo kay Aling Marta at hinakap ito ng mahigpit sa baywang. Ang kanyang mga hikbi ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw. "Nay, ayoko na pong mag-aral. Tutulong na lang po ako sa inyo," sabi ni Daniel habang umiiyak. "Nakikita ko po ang hirap ninyo ni tatay. Nagugutom kayo para lang may baon ako. Masakit ang katawan ni tatay pero tuloy pa rin siya sa bukid. Ayoko na po ng mga medalya kung kapalit nito ay ang paghihirap ninyo. Gusto ko na pong magtrabaho sa palengke para may pangkain tayo araw-araw." Nagulat si Aling Marta. Dahan-dahan niyang hinarap ang bata at hinawak ang basang mga pisik nito. Sa kabila ng panghihina, may isang uri ng liwanag at tatag sa mga mata ng matanda na kailanmang hindi nakita ni Daniel sa sino mang guro sa paaralan. Hinigit ni Aling Marta ang bata sa isang mahigpit na yakap. Isang yakap na tila nagbibigay ng lahat ng kanyang natitilang lakas kay Daniel. "Daniel, makinig ka sa akin, anak," mahinang sabi ni Aling Marta. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal ngunit may kasamang otoridad. "Ang paghihirap namin ni tatay mo ay hindi isang pasanin na dapat mong ikahiya o ikalungkot. Ito ay isang alay.
Ang bawat patak ng pawis ni Isko at ang bawat gabing hindi ako kumakain ay may isang layunin lamang, ang makita kang makatapos. Huminga ng malalim ang matanda at tumingin sa bintana kung saan tanaw ang bukiran na minsan nang winasak ng bagyo. Naaalala mo ba ang bagyong Yolanda? Nawala ang lahat sa amin, ang bahay, ang pananim, ang aming kinabukasan. Ang lahat ng material na bagay ay kayang tangayin ng hangin at lamunin ng putikan sa loob lamang ng isang gabi. Tumingin siyang ng direkta sa bulong-bulong na mata ni Daniel. Ang diploma mo ang kaisa-isang bagay na hindi mananakaw ng bagyo sa amin. Kapag may pinag-aralan ka anak, kahit anong unos ang dumating sa buhay mo, dala-dala mo yan sa iyong isip at puso. Yan ang kayamanang hindi kaming kayang ibigay sa iyo sa anyo ng ginto o silber, kaya ibinibigay namin ito sa anyo ng pagpapaaral sa iyo. Huwag mong sasayangin ang taning bagay na hindi kayang sirain ng anumang kalamidad. Ang taning hiling ko lang ay makita kang may hawak na papel na sasabing matagumpay ka na. Ang mga salita ni Aling Marta ay tila isang malakas na agos na humuhugas sa lahat ng pag-aalinlangan sa isip ni Daniel. Naintindihan niya sa sandaling iyon na ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa niya ay ang tumigil. Ang paghinto sa pag-aaral ay hindi pagtulong sa kanyang mga magulang. Ito ay ang tuluyang pagpatay sa tanging pangarap na nagpapanatili sa kanilang buhay. Mula sa araw na iyon, may nagbago kay Daniel. Hindi na siya nag-aaral dahil kailangan. Nag-aaral siya dahil ang bawat pahina ng kanyang kwaderno ay katumbas ng isang subo ng kanin na ipinagkait ni Mang Isko sa kanilang sarili. Dahil dito, lalong nagsumikap si Daniel. Tuwing gabi, kahit na masakit ang kanyang mata, binabasa niyang muli ang kanyang mga aralin sa ilalim ng gasera. Tuwing umaga, bago pumasok, tumutulong muna siya sa pinakamabibigat na gawaing bahay upang mabawasan ang kilos ni Aling Marta. Sa paaralan, mas naging masigasig siya. Ang kanyang mga sagot sa pagsusulit ay naging mas matalino. Ang kanyang mga proyekto ay naging mas malikhain. Hindi na lamang siya nakikipagkompetensya para sa mga medalya. Nakikipagkompetensya siya para sa kalayaan ng kanyang pamilya mula sa kahirapan. Baon ng bawat alaala ng panginginig ng kamay ni Mang Isko sa araro, ang paglabo ng mata ni Aling Marta sa pananahit at ang tunog ng tubig na ipinapalit sa pagkain, naging matalim ang isipan ni Daniel. Baon ng bawat patak ng luha at pawis ng kanyang mga magulang na kumupkop sa kanya, tinahak ni Daniel ang landas ng edukasyon ng may panata sa sarili. Ang bawat medalya na kanyang natatanggap pagkatapos ng gabing iyon ay hindi na niya tinitignan bilang simpleng palamuti. Para sa kanya, ang bawat isa sa mga ito ay isang maliit na bahagi ng bayad sa utang na loob na kailanman ay hindi niya mababayaran ng buo, ngunit susubukan niyang suklian sa pamamagitan ng tagumpay. Ang batang dating natagpuan sa putikan ay unti-unti nang humuhulma ng sarili niyang bagyong magpapabago sa tadhana. Isang bagyo ng karunungan at tagumpay na sa huli ay siyang magsisilbing kanlungan ng kanyang mga magulang. Ang huling taon ni Daniel sa mataas na paaralan ay puno ng pag-asa at pangarap, gulit puno rin ng pag-aalinlangan. Sa edad na 18, siya ay naging isang matipunong binata na may taglay na talinong hinahangaan sa buong munisipyo. Ngulit sa kabila ng kanyang mga karangalan, ang kanyang mga paa ay nananatiling nakabaon sa putik ng sitio Sinag. Ang kanyang uniforme ay kupas na at may mga tahi sa bandang siko, at ang kanyang mga sapatos ay ilang beses nang nadikitan ng rugby upang hindi tuluyang bumuka. Gayunpaman, sa bawat hakbang niya patungo sa paaralan, dala-dala niya ang pangarap ni Mang Isko at Aling Marta. Isang mainit na hapon, habang abala ang mga mag-aaral sa paghahanda para sa nalalapit na pagtatapos, isang hindi inaasahang pangyayari ang yumanig sa katahimikan ng kanilang maliit na paaralan. Mula sa malayo, isang makapal na alikabok ang nilikha ng isang mabilis na sasakyan. Hindi ito ang karaniwang jeepney o tricycle na dumaraan sa kalsada.
Nang huminto ito sa mismong tapat ng gate ng paaralan, natahimik ang lahat. Isang itim at makintab na sasakyan ang bumulaga sa paningin ng mga estudyante. Sa isang baryong ang taning karangyaan ay ang bagong pintura ng simbahan, ang sasakyang iyon ay tila barkong nagmula sa ibang planeta. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang dalawang lalaking naka-Amerikana, may hawak na mga briefcase at tila hindi nababagay sa maalinsangang panahon ng probinsya. Hinahanap namin si Daniel Miller, wika ng isa sa mga opisyal sa punong guro na dali-daling lumabas upang sumalubong. Nasa loob ng silid ng aklatan si Daniel noon, abala sa pag-aayos ng mga hiniram na aklat. Nang tawagin siya, ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na bumibilis ang tibok. Paglabas niya, ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang batang banyaga na lumaki sa bukid ay ngayon ay kinakaharap ng mga taong mukhang nagmula sa kanyang nakalimutang nakaraan. Sinasabi naming si Daniel Miller, wika ng isang opisyal na may bitbit na isang puti at malinis na sobre. Matagal ka na naming hinahanap, mayroon kaming dala na isang liham mula sa Amerika. Naminginig ang mga kamay ni Daniel nang tanggapin niya ang sobre. Sa loob niyon ay isang liham na magpapabago ang kanyang mundo. Ang kanyang tiyohin, ang nakababatang kapatid ng kanyang ama, ay buhay pala. Matapos maraming taon ng paghahanap at pag-iimbestiga sa aksidente na nangyari noong Bagyong Yolanda, sa wakas ay natuntun siya ng kanyang kamag-anak sa pamamagitan ng ilang lumang record at koordinasyon sa embahada. Ang tiyohin mo, sigling Thomas Miller, ay nais kang iuwi sa Estados Unidos. Nais niyang ituloy mo ang iyong pag-aaral doon at manirahan sa kanyang piling. Ang lahat ng dokumento ay handa na. Ang pagkakataon na makapunta sa Amerika at magkaroon ng marangyang buhay ay nasa harap nina. Nang hapong iyon, ang balita ay kumalat sa Sitio Sinag na parang apoy sa tuyong dayami. Ang tisoy ni Namang Isko at Aling Marta ay kukunin na ng kanyang tunay na pamilya. Nabigla ang buong baryo, ngulit higit sa lahat, ang balitang ito ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng kubo ni Namang Isko at Aling Marta. Pag-uwi ni Daniel, nadatnan niya ang dalawang matanda na nakaupo sa sahig, tila hinihintay ang kanyang kumpirmasyon. Ang liham ay nakalatag sa maliit na lamesang kawayan. Ang kislap ng pag-asa para sa kinabukasan ni Daniel ay may kaakibat na madilim na ulap na pamamaalam. "Totoo ba, anak?" Mahinang tanong ni Aling Marta. Ang kanyang mga boses ay nanginginig at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang saya. Tumanggi si Daniel, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga magulang. "Opo, Nay. Sabi po ng mga opisyal, kapatid daw po siya ni Papa. Gusto niya akong pag-aralin sa Amerika, sa malaking unibersidad." Katahimikan ng namayani sa loob ng kubo. Ang taning maririnig ay ang mahinang langitig ng kawayan. Bago man durugin ang kanilang puso sa posibilidad ng pagkakahiwalay, pulit na ng pakatatag si Mang Isko. Tinignan niya ang kanyang asawa at sa isang tingin lamang ay nagkaunawaan silang dalawa. Ang pag-ibig nila kay Daniel ay hindi kailanman naging maramot. "Daniel, makinig ka anak. Pumunta ka. Doon, magiging totoo kang matagumpay." "Pero Tay, paano kayo dito? Matatanda na kayo. Sino ang tutulong sa inyo sa bukid? Sino ang maglalako ng kakanin ni nanay?" Tanong ni Daniel, ang luha ay nagsisimula ng pumatak. Ngumiti si Mang Isko, isang ngiting puno ng masakit ngumit buong loob na sakripisyo. "Anak, hindi namin pinagsikapan na pag-aralin ka para lang maging billago ka ng aming kahirapan. Ang pangarap namin sa iyo ay higit pa sa 4 na sulok ng baryong ito. Ang Amerika, iyan ang pagkakataong hinding-hindi namin maibibigay sa iyo kahit magtrabaho kami hanggang sa huling hininga namin." "Huwag mo na kaming alalahanin," dagdag ni Aling Marta, habang pinapahid sariling luha. "Ang mahalaga ay makuha mo ang buhay na nararapat sa iyo, ang buhay na ipinagkait sa iyo ng bagyo." Ang mga sumunod na araw ay naging mabilis. Ang mga opisyal ay pabalik-balik upang ayusin ang mga pasaporte at visa ni Daniel.
Ang buong sitio Sinag ay naghanda ng isang munting salo-salo para sa kanyang pag-alis. Lahat ay masaya para sa kanya, ngunit sa loob ng kanilang kubo, ang bawat segundo ay tila ginto na unti-unting nauubos. Sa huling gabi ni Daniel sa Pilipinas, hindi siya makatulog. Pinagmasdan niya ang bawat butas sa kanilang bubong, ang bawat tagpi sa dingding, at ang dalawang matandang mahimbing na natutulog sa manipis na banig. Naisip niya ang lahat ng sakripisyo nila, ang gabi-gabing pag-auling ni Mang Isko, ang madaling araw na pagluluto ni Aling Marta. Ang lahat ng iyon ay para sa sandaling ito. Dumating ang araw ng pag-alis, isang umagang balot ng hamog at lungkot. Ang itim na sasakyan ay muling huminto sa harap ng kanilang bakuran. Lalabas na sana si Daniel nang pigilin siya ni Aling Marta. May iniabot ito sa kanya, isang lumang bag na yari sa canvas. Kupas na ito at may ilang mantsa, ngunit ito ang pinakamatibay na bag na mayroon sila. Sa loob niyon ay ilang piraso ng kanyang damit, isang maliit na baon ng kakanin at ang kanyang mga medalya mula sa paaralan. "Dalhin mo ito, anak, para lagi mo kaming kasama," bulong ni Aling Marta. Niyakap ng mahigpit ni Daniel ang dalawa. Ang bango ng lupa at usok na nakatira sa mga damit ni Mang Isko at Aling Marta ang nais niyang ibaon sa kanyang alaala. "Pangako po," sabi ni Daniel sa gitna ng paghigbi. Hinding-hindi ko kayo kalilimutan, babalikan ko kayo. Pagbubutihin ko roon para pagbalik ko, hindi na kayo maghihirap." "Mag-iingat ka, Daniel. Maging mabuting tao ka roon," bilin ni Mang Isko, habang pinipilit na huwag humagulgol sa harap ng kanyang anak. Sumakay si Daniel sa sasakyan. Ang lamig ng aircon sa loob ay tila banyaga sa kanyang balat na sanay sa init ng bukid. Habang isinasara ang pinto, naramdaman niya ang unti-unting paglayo ng kanyang mundo. Sa pag-andar ng sasakyan, tumingin si Daniel sa bintana. Nakita niya sina Mang Isko at Aling Marta na nakatayo sa gilid ng kalsada. Ang kanilang mga figura ay tila lalong lumiit sa gitna ng malawak na lupain. Naiwan ng mag-asawa na kumakaway, ang kanilang mga kamay ay hindi napapagod sa pagwawagway kahit na ang sasakyan ay malayo na. Ang alikabok mula sa gulong ng sasakyan ay humalo sa hangin, tumatakip sa paningin ni Daniel. Ang kanilang mga luha ay pumapatak sa alabok ng kalsada, ngunit ang kanilang mga mukha ay bakas ng isang uri ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng mga magulang na alam na ang kanilang ibon ay sa wakas ay nakalipad na mula sa pugad. Habang binabagtas ng sasakyan ang kalsada palabas ng baryo, naramdaman ni Daniel ang bigat ng kanyang lumang bag sa kanyang kandangan. Hindi lamang damit at medalya ang laman niyon, dala-dala niya ang pawis ni Mang Isko, ang puyat ni Aling Marta at ang buong sitio Sinag. Ang kanyang pag-alis ay hindi isang pagtakas, kundi isang misyon. Isang misyon na balang araw ay magdadala sa kanya pabalik sa alabok na ito, hindi na bilang isang batang nauulya, kundi bilang isang lalaking magtatayo ng bagong kanlungan para sa mga taong nagbigay sa kanya ng buhay nang wala na siyang matakbuhan. Ang itim na sasakyan ay tuluyan ng naglaho sa kurba ng kalsada. Iniiwan ng dalawang matandang mag-asawa sa gitna ng katahimikan ng bukid. Ang tanging natira ay ang bakas ng gulong sa lupa at ang pangakong nakaukit sa puso ng binatang Kano na ngayon ay tatawid na ng karagatan. Ang New York ay isang lungsod na hindi natutulog, isang kagubatan ng bakal at salamin na malayo sa luntiang bukirin ng sitio Sinag. Sa loob ng 10 taon, ang tunog ng tilaok ng manok sa madaling araw ay napalitan ng walang humintong busina ng mga sasakyan at ang mabilis na yapag ng mga taong laging may hinahalab na oras. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang lalaki ang nakatayo sa tuktok ng isang mataog na gustuli sa Manhattan, si Daniel Miller.
Sa Amerika, naging mabilis ang pag-angat ni Daniel. Marami ang namangha sa kanyang bilis sa pagkatuto at sa kanyang hindi matatawarang dedikasyon. Ngulit ang lihim na hindi alam ng kanyang mga kasamahan sa industriya ay hindi siya humubog ng mga mamahaling paaralan sa New York, kundi ng bawat patak ng pawis sa pilapil ng bukid. Dahil sa disiplina na natutunan niya sa bukid, ang paggising bago pa man sumikat ang araw, ang pagtitiis sa init at pagod at ang pasensyang kailangan habang naghihintay ng ani, naging madali sa kanya ang harapin ang anumang hamon. Daniel, ang board of directors ay naghihintay na sa conference room. Wika ng kanyang sekretaryang si Sarah habang sumisilip sa kanyang opisina. Tumanggi si Daniel. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit na ang halaga ay sapat upang ipakain sa buong sitio Sinag sa loob ng 1 taon. Naging iskolar siya sa isang tanyag na unibersidad at doon ay ipinamalas niya ang talino na dati ay sa lupa lamang isinusulat gamit ang patrik. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, nakapasok siya sa mundo ng teknolohiya at negosyo, kung saan ang kanyang mga ideya ay nagdala ng inobasyon na nagpabago sa merkado. Sa loob lamang ng maikling panahon, nalampasan niya ang mga veterano sa industriya. Naging matagumpay siyang CEO sa loob lamang ng 10 taon. Sa kabila ng kanyang rurok ng tagumpay, may isang bagay na hindi mababago ng kanyang yaman. Pagkatapos ng bawat mahabang araw ng pakikipagpulungan at paggawa ng mga desisyon na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar, uuwi si Daniel sa kanyang malawak na tahanan. Ngunit sa gitna ng mataog na gustuli sa New York at maluhang pamumuhay, laging may bakante sa kanyang puso. Ang kanyang penthouse ay isang obra maestra ng modernong arkitektura. Mayroon itong malalaking bintana na mula sahig hanggang sa kisame, kung saan matatanaw ang nagniningning na ilaw ng lungsod. Bawat kasangkapan ay gawa sa pinakamagandang materyal at ang kanyang kama ay tila ulam sa lambot. Sa bawat pag-apak niya sa makapal na alpombra, naaalala niya ang gasgas na banig at ang ningit-ngit ng kawayang sahig sa Pilipinas. Bawat gabi bago siya matulog sa kanyang penthouse, mayroong isang ritual na hindi kailanman nakalilimutan ni Daniel. Lalapit siya sa kanyang bedside table at bubuksan ang isang maliit na drawer. Mula roon, ilalabas niya ang kanyang pinakamahalagang pag-aari. Tinitignan niya ang kupas na litrato nila ni Mang Isko at Aling Marta na kinuha noong kanyang graduation. Ang litrato ay malabo na sa ilang bahagi at ang mga gilid nito ay tila kinain na ng panahon. Sa litratong iyon, nakatayo si Daniel sa gitna, nakasuot ng kanyang toga. Sa kanyang kanan ay si Mang Isko na kahit nakasuot ng lumang barong ay hindi maitatago ang kurbatura ng likod dahil sa pagsasaka. Sa kanyang kaliwa ay si Aling Marta na may suot na pinakamagandang saya nito. Ang mukha ay ukit na ng matinding kagalakan. "Tay, Nay!" bulong ni Daniel habang hinahaplos ang mukha ng dalawa sa larawan. "Konting tiis na lang." Ang lungkot ni Daniel ay nagmumula sa isang masakit na katotohanan, ang kawalan ng balita. Sa unang ilang taon niya sa Amerika, naging maayos ang kanilang ugnayan. Nagpapadala siya ng pera sa pamamagitan ng mga remittance centers patungo sa pinakamalapit na bayan sa sitio Sinag. Nagpapadala rin siya ng mga sulat na puno ng kwento tungkol sa kanyang mga tagumpay. Subalit, ang tadhana ay muling naging malupit sa Pilipinas. Dahil sa mga nagdaang malalakas na bagyo sa Pilipinas, partikular na ang mga sunod-sunod na unos na tumama sa probinsya, ang infrastruktura ng sitio Sinag ay tuluyang nagiga. Ang maliit na post office sa bayan ay nasira, at ang mga tulay na nag-uugnay sa baryo ay naanod ng baha. Nang muling bumisita ang mga kinatawan ni Daniel sa lugar upang iabot ang tulong, nalaman niyang marami ang paglipat ng mga tao sa baryo dahil hindi na mataniman ang mga lupang naging maalat dahil sa tubig dagat. Ang mga pamilyar na pangalan ay naglaho na, at ang dating buhay na komunidad ay naging mistulang abandonadong lugar. Dahil dito, unti-unting nawala ang komunikasyon. Ang mga sulat ni Daniel ay bumabalik sa kanya na may tatak na address unknown. Ang perang ipinapadala niya ay hindi na nakiklaim sa bangko.
Sarah, may balita na ba mula sa agency sa Pilipinas? Tanong ni Daniel isang gabi habang nasa opisina pa siya. Umiling ang kanyang sekretarya. Sir, ang huling report ay nagsasabing lumikas na ang karamihan sa mga residente ng Sitio Sinag matapos ang huling malaking baha. Walang record kung saan nagtungo ang mag-asawang hinahanap nyo. Ang sagot na ito ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang pag-asa. Hindi niya alam kung natatanggap ba nila ang kanyang tulong. Hindi niya alam kung mayroon pa ba silang pangkain, kung may maayos ba silang bubong sa itaas ng kanilang mga ulo, o kung buhay pa ba sila. Isang gabi, habang may dinaluhang marangyang charity yala, tumayo si Daniel sa harap ng maraming negosyante at politiko. Pinalakpakan siya dahil sa kanyang malaking donasyon para sa pandaigdigang edukasyon. Ngulit habang hawak niya ang tropeyo ng pagkilala, ang kanyang isipan ay lumipad pabalik sa isang maliit na kubo na may tumutulo na bubong. Naalala niya ang sinabi ni Aling Marta, "Ang diploma mo ang kaisa-isang bagay na hindi mananakaw ng bagyo sa amin." Naisip ni Daniel, ano ang saysay ng lahat ng ito? Ano ang saysay ng kanyang penthouse, ng kanyang mga sports car, at ng kanyang bilyon-bilyong halaga sa bangko? Ang kanyang tagumpay ay tila walang saysay kung hindi niya maibabahagi sa mga taong higit na nangangailangan nito, ang mga taong naghati sa isang tuyo para lang mapaaral siya. Bumalik siya sa kanyang penthouse ng gabing iyon, tinalikuran ng ingay ng tagumpay at tumayo sa harap ng malawak na bintana. Ang refleksyon niya sa salamin ay nagpapakita ng isang lalaking matagumpay, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pait. "Tay, darating ako." Bulong niya sa hangin, tila umaasang dadalhin ito ng simoy ng hangin hanggang sa kabilang pananig ng mundo. Ang pangakong babalik ako ay naging kanyang tanging motibasyon sa pagtatrabaho araw-araw. Hindi na siya nagtatrabaho para sa dagdag na kita o para sa katanyagan. Nagtatrabaho siya upang magkaroon ng sapat na kapangyarihan at resources na mahanap sila, gaano man sila kalayo. Ang bawat proyektong tinatapos niya ay isang hakbang palapit sa eroplano na dadalhin siya pabalik sa lupang sinilangan ng kanyang puso. Inilagay niya muli ang kupas na litrato sa kanyang drawer at humiga sa kanyang malambot na kama. Sa kanyang panaginip, hindi siya CEO. Siya ay muling isang batang nakasuot ng lumang uniporme, naglalakad sa ilalim ng ulan, habang naghihintay sa kanya si Mang Isko at Aling Marta na may dalang mainit na kape at isang mahigpit na yakap. Ang tagumpay sa Amerika ay isang panaginip lamang, ngunit ang Sitio Sinag ang kanyang tang-iisang katotohanan. Ang simoy ng hangin sa Pilipinas ay may kakaibang bigat. Isang timpla ng halumigmig, amoy ng dagat, at ang pamilyar na init na tila yumayakap sa bawat balat na dumidimpi rito. Pagkalipas ng 15 mahabang taon, muling naramdaman ni Daniel ang lupang naging kanlungan niya noong siya'y musmus pa lamang. Habang dahan-dahang lumalapang ang malaking eroplano sa NAIA, ang kanyang puso ay tila nakikipagkarera sa bilis ng makina. Hindi na siya ang batang maruming ang damit na natagpuan sa tabi ng dike. Wala na ang uling sa kanyang pisngi at ang takot sa kanyang mga asul na mata. Ang bumaba sa eroplano ay isang binatang kano na may tindig at otoridad. Nakasuot ng isang simpleng polo na gawa sa mamahaling tela, may suot na designer sunglasses at may biting-biting na aura ng tagumpay. Ang bawat galaw niya ay kontrolado, isang katangian ng isang CEO na sanay magmando sa libu-libong empleyado sa New York. Ngulit sa ilalim ng kanyang matiknik na panlabas, ang kanyang kalooban ay nanginginig sa pananabik. "Sir, welcome back to the Philippines," bati ng isang tauhan sa paliparan. Isang matipid na ngiti lamang ang sinagot ni Daniel. Ang kanyang isipan ay wala sa Maynila, ito ay nasa isang liblib na baryo sa probinsya na hindi nawala sa kanyang panaginip noong 11 taon. Iginatag agad siya ng car rental at umupa ng isang itim na SUV. Tumanggi siyang kumuha ng driver. Nais niyang siya mismo ang magmaneho patungo sa kanyang nakaraan. Nais niyang lasawin ang bawat kilometro ng paglapit niya sa kanyang mga magulang. Habang binabagtas ang South Luzon Expressway patungo sa kanyang probinsya, hindi mapigilan ni Daniel ang maghambing. Naalala niya nung huling beses siyang dumaan dito papunta sa airport, nakasakay sa isang luma at maingay na sasakyan ng gobyerno habang ang kalsada ay puno ng lubak at alikabok. Ngayon, ang lahat ay tila bilis at moderno. Nang pumasok siya sa bukana ng kanyang probinsya, lalong tumindi ang kanyang kaba. Ngunit sabay ng kaba ay ang isang uri ng kumpiyansa. Napansin niya ang malaking pagbabago sa kapaligiran. Nakita niyang semento na ang mga kalsada na dati ay puro putikan lamang tuwing uulan.
Ang mga bukirin na dati ay puro kubo lamang ang nakatayo ay napapaligiran na ng maraming naglalakihang bahay. May mga mansyon na matataas na bakod at magagarang gate. Napangiti si Daniel habang humahawak ng mahigpitang manibela. Siguradang isa na sila sa may pinakamagandang bahay dito, sa uluhin niya sa kanyang isipan. Inasa niyang ang lahat ng dolyar na ipinadala niya sa loob ng 5 taon niya sa Amerika, mga perang pinaghirapan niya bilang working student hanggang sa maging junior executive, ay nakarating ng buo. Sa kanyang kalkulasyon, ang perang iyon ay sapat na upang makapagpatayo ng isang matibay na mansyon na gawa sa semento, may maayos na bubong na hindi natutulo sa kailanman, at may malawak na bakuran kung saan makakapagpahinga sina Mang Isko at Aling Marta nang walang iniisip na trabaho. Pangarap niyang makita ang nakaupo sa kanyang tatay sa isang mamahaling recliner imbis na sa lumang tumba-tumba, at ang kanyang nanay ay may malinis at modernong kusina. Papalapit sa sitio Sinag, tila bumagal ang takbo ng oras. Nakilala niya ang malaking puno ng mangga sa kanto. Ang punong dati ay pinagtataguan niya tuwing lalaro sila ng tagon-taguan. Ngulit, kahit ang puno ay tila matanda na at tuyo ang ilang sanga. Ipinasok ni Daniel ang SUV sa kalsadang patungo sa kanilang lote. Ang bawat metro ay puno ng mga alaala. Ang sapa kung saan naglalaba si Aling Marta, ang pilapil kung saan nadapa noong bata pa siya. Nguit habang lumalapit, ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap ng isang matayog na istruktura. Naghahanap siya ng isang bahay na sinisimbolo ng kanyang tagumpay sa Amerika. Nang makarating siya sa mismong dulo ng kalsada, sa mismong lote kung saan dapat ay nakatayo ang kanyang ipinatayong pangarap, tumigil ang kanyang mundo. Dahan-dahang itinigil ni Daniel ang sasakyan. Patay ang makina. At ang tanging maririnig ay ang mabilis at malakas na tibok ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay nanigas sa manibela. Wala ang magandang mansyon na kanyang pinangarap para sa kaniha. Sa halip na isang matibay na bahay na bato, ang bumulaga sa kanya ay isang sira-sira at tagpi-tagping kubo na lamang. Mas malala pa ito kaysa sa kubong kinalakihan niya 15 taon ang nakararaan. Ang bubong na nipa ay halos wala na. Pinalitan ng mga kalawanging yero na pinatungan ng malalaking bato upang hindi liparin ng hangin. Ang mga dingding na kawayan ay maitim na at butas-butas na. Tila mga sugat na hindi kailanman gumaling. Ang dating malinis na bakuran ni Aling Marta, na dati ay puno ng mga tanim na gulay at bulaklak, ay ngayon ay puno na ng matataas na damo at ligaw na halaman. Ang hagdan ng kubo ay kulang-kulang na ang baitang, at ang buong istruktura ay nakatabingi ng bahagya, tila anumang oras ay guguho na sa lupa. Hindi ito maaari, bulong ni Daniel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan. Ang kanyang mga sapatos na gawa sa mamahaling balat ay lumubog sa tuyong alabok niyang kalsada. Ang init ng araw ay tila naging malamig sa kanyang pakiramdam habang pinagmamasdan ang guho sa kanyang harapan. Nasaan ang perang ipinadala niya? Nasaan ang mga pangako ng kaginhawaan? Lumakad siya palapit sa bakuran. Ang bawat hakbang ay tila may kasamang bigat ng 1,000 kilo. Ang katahimikan sa paligid ay nakabidingi. Walang amoy ng nilulutong kakanin. Walang langit-ngit ng tumba-tumba. Walang boses na tumatawag sa kanyang pangalan. Napahinto siya sa tapat ng butas-butas na dingding. Mula sa labas matatanaw ang loob ng kubo na madilim at tila abandonado. May mga lumang gamit na nakatambak sa sulok, balot ng makapal na alikabok at sapot ng gagamba. Napalunok si Daniel at isang matinding takot ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi ito ang takot sa bagyo na naranasan niya noong bata pa siya. Ito ay isang mas malalim at mas masakit na uri ng takot. Ang takot na huli na ang lahat. Ang takot na ang kanyang tagumpay sa kabilang panig ng mundo ay naging isang walang saysay na anino habang ang mga taong nagmahal sa kanya ay nagdurusa sa gitna ng pagkabulok. "Nanay! Tatay!" tawag ni Daniel. Ang kanyang boses na dati ay puno ng otoridad sa mga boardrooms ng New York ay ngayon ay maliit, nanginginig at tila boses muli ng isang batang nawawala sa putikan. Walang sumagot. Ang tanging tumugon ay ang mahinang huni ng isang ibon sa malapit na puno.
at ang kaluskos ng tuyong dahon na itinutulak ng hangin. Tumingin si Daniel sa paligid ng lote. Nakita niya ang isang lumang lata ng biskwit na nakabaon sa lupa, kalawangin at pisana. Ang latang dati ay pundasyon ng kanyang pangarap. Sa sandaling iyon ang lahat ng kanyang narating, ang kanyang penthouse, ang kanyang kumpanya at ang kanyang yaman, ay tila mga basurang walang halaga sa harap ng gumuguhong nilang tahanan. Napahawakan si Daniel sa kanyang dibdib. Ang kaba ay napalitan ng isang matinding pait na humahabdi sa kanyang lalamunan. 1,000 katanungan ang naglalaro sa kanyang isipan. Bakit hindi nakarating ang pera? Bakit sila iniwan ng pagkakataon? At ang pinakamatatakot sa lahat, nasaan na sila? Nanatiling nakatayo si Daniel sa gitna ng matataas na damo, isang matagumpay na lalaki sa paningin ng mundo. Pero sa harap ng sirasirang kubong iyon, ay siya imuling naging ang batang Daniel na walang ibang kayamanan kundi ang pag-ibig ni Namang Isko at Aling Marta, isang pag-ibig na tila huli na lamang niyang masumpungang muli. Ang bawat hakbang ni Daniel patungo sa pintuan ng sirasirang kubo ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa pinakamahusay na katad mula sa Europa ay nabahira na ng putik at alikabok ng lupang kinalakihan niya, pero wala siyang pakialam. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa gumagalaw na anino sa loob ng madilim na dampa. Ang amoy ng luma at basang kawayan ay humahalo sa amoy ng usok, isang pamilyar na samyon na tila bumubuhay sa mga alaalang pilit niyang itinago sa kanyang penthouse sa New York. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang langit-ngit nito ay tila isang iyak ng paghihirap. Isang babala na ang bawat sulok ng tahanang ito ay pagod na sa pagtitiis. Pagpasok niya, ang kanyang matangkad na pangangatawan ay tila masyadong malaki sa maliit na espasyo. Kinailangan niyang yumuko hindi lamang dahil sa mababang siling, kundi dahil sa bigat ng emosyong biglang dumagan sa kanyang balikat. Sa isang sulok, sa ibabaw ng tumutulo at butas-butas na bubong, nakita niya ang isang tanawing dumurog sa kanyang pagkatao. Nakita niya ang isang matandang lalaking nakahiga sa isang manipis na banig. Ang dating matipong Namang Isko, ang lalaking bumubuhat ng mga sako ng bigas para lamang may maibaon siya sa paaralan, ay wala na. Ang nakahiga roon ay isang kalansang na lamang na binalutan ng kulubutok na balat. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang dibdib ay mabilis na gumagalaw sa bawat paghinga. Biglang nabulagog ang katahimikan ng isang tuyong ubo. Inuubo at halatang mahina na si Mang Isko. Ang bawat buga ng hangin ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Sa tabi nito ay si Aling Marta. Halos hindi siya makilala ni Daniel. Ang kanyang nanay ay lalong naging maliit at payat. Tila isang tuyong dahon na anumang oras ay kayang tangayin ng hangin. Nakatalikod siya, abala sa pagpapakulo ng konting lugaw sa isang maliit at maitim na palayok. Ang lugaw ay malabnaw, halos tubig na lamang na may iilang butil ng bigas. Ang huling rasyon ng buhay sa gitna ng matinding tagutom. Nang makita ni Daniel ang kalagayan nila, hindi niya napigilan ang pagbulusok ng kanyang emosyon. Ang lahat ng kanyang inisip, ang mansyon na akala niya ay naitayo, ang kaginhawaan na akala niya ay naibigay niya sa pamamagitan ng kanyang mga dolyar at ang pagmamalaki niya bilang isang matagumpay na CEO ay biglang naglaho. Ang kanyang realidad ay naging isang malupit na biro. Ang mga taong nagbigay sa kanya ng lahat ay namumuhay sa mas matinding kahirapan kaysa noong bata pa siya. Noong bata pa siya, mayroon silang palayan, mayroon silang lakas, at mayroon silang pag-asa. Ngayon, wala na ang lahat ng iyon, taning ang butas na bubong at ang malabnaw na lugaw ang natira. "Nanay! Tatay!" Mahinang tawag niya. Ang tinig niya ay basag, puno ng pait at pagsisisi.
Ang salitang iyon na 15 taon niyang hindi nabigkas ng malakas ay tila isang dalangin na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Lumingon si Aling Marta. Ang kanyang paggalaw ay mabagal, tila bawat lingo ay may katumbas na sakit sa kanyang mga buto. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nahulog ang hawak nitong sandok. Ang tunog ng kahoy na tumama sa sahig ay tila isang pagsabog sa loob ng tahimik na kubo. Tinitigan siya ni Aling Marta. Sa kabila ng katarata sa mga mata na nagpapalabo sa kanyang paningin, may isang bagay na hindi kayang burahin ng anumang sakit. Ang pagkilala ng isang ina sa kanyang anak. Nakita niya ang ginto sa buhok, ang asul sa mga mata, at ang tindig ng tindig na kailanman ay hindi niya malilimutan. "Daniel, anak!" bulong ng matanda. Hindi na nakapagsalita si Daniel, humagulgol siya ng malakas, isang iyak na nagmula sa bata sa loob niya na matagal nang nangungulila. Ang pagtangis ni Daniel ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na kubo habang lumuluhod siya sa harap ng dalawa. Ang kanyang mga tuhod ay lumubog sa maruming sahig, ang kanyang mamahaling polo ay nabasa ng kanyang sariling mga luha. Hinawakan niya ang nanginginig na mga kamay ni Aling Marta. Ang mga kamay na dating nagluluto ng kakanin para sa kanyang kinabukasan ay ngayon ay tila wala ng init. "Nay, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo ako kung bakit ngayon lang ako." Hikbi ni Daniel habang isinusubsob ang kanyang mukha sa kanduan ng ina. Akala ko sapat na ang perang ipinapadala ko. Akala ko maayos na ang buhay niyo rito. Bakit naging ganito? Bakit hindi niyo sinabi sa akin?" Narinig ang mahinang ungol mula sa banig. Dahan-dahang imulat ni Mang Isko ang kanyang mga mata. Ang kanyang paningin ay malabo, ngunit nang marinig niya ang tinig na iyon, tila nagkaroon siya ng huling lakas. "Daniel," ang tanging nasabi ng matanda bago muling umubo. Inabot ni Daniel ang kamay ni Mang Isko. Ang kalyo sa mga daliri nito ay naroon pa rin, paalala ng bawat sakripisyong ginawa nito para sa kanya. Hinagka ni Daniel ang kamay ng kanyang tatay, hindi inaalintana ang dumi o ang amoy ng sakit. "Tay, nandito na ako. Huwag na kayong mag-alala. Hindi na kayo magugutom. Hindi na kayo hihiga sa ganitong banig," pangako ni Daniel. Bagaman alam niyang ang kanyang mga salita ay huli na para sa maraming taon ng paghihirap na tiniis ng dalawa. Tumingin si Aling Marta kay Daniel. Ang mga luha ay gumuguhit sa kanyang mga kulubot na pisngi. "Anak, ang mahalaga ay nakita ka namin bago kami tuluyang mawala. Ang mga sulat mo, ang mga perang ipinadala mo, lahat iyon ay tinangay ng mga sumunod na bagyo. Nawala ang lahat, Daniel. Wala kaming paraan para kontakin ka. Ang taming hawak namin ay ang pangako mong babalik ka." Napagtanto ni Daniel ang kalupitan ng tadhana. Habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan sa Amerika, ang kanyang mga magulang ay nakikipagbuno sa bawat unos. Umaasa lamang sa isang pangakong binitawan 15 taon na ang nakararaan. Ang kanyang mga remittances ay hindi kailanman nakarating dahil sa pagkawasak ng mga bangko at post office sa probinsya matapos ang mga sunod-sunod na kalamidad. Ang kanyang tagumpay, ang kanyang yaman at ang kanyang posisyon bilang CEO ay naging walang saysay. Ang kanyang tagumpay ay naging abo sa harap ng kanilang paghihirap. Ano ang halaga ng kanyang mga milyong dolyar kung ang kanyang tatay ay hindi man lang makabili ng gamot para sa kanyang ubo? Ano ang halaga ng kanyang penthouse kung ang kanyang nanay ay kailangan pang uminom ng tubig para lang mabusog? Ang bawat medalya, bawat parangal at bawat dolyar na kanyang nakuha ay tila naging mga pako na tumutusok sa kanyang puso sa sandaling iyon. "Nay, tay, aalis tayo rito. Dadalhin ko kayo sa pinakamagaling na ospital. Babaguhin natin ang lahat," wika ni Daniel habang pilit na pinatitigil ang kanyang pag-iyak upang maging matatag para sa kanila.
ngunit hinawakan ni Aling Marta ang kanyang mukha ng masuyo. Daniel, anak, sapat na sa amin na nakita ka namin. Iyan ang pinakamalaking tagumpay na maaari naming matanggap. Ang makita kang ganito, matangkad, malakas at matagumpay. Ang aming sakripisyo ay hindi nasayang. Lalong nadurog ang puso ni Daniel. Sa gitna ng kanilang labis na paghihirap, ang iniisip pa rin ni Mang Isko at Aling Marta ay ang kanyang tagumpay. Ang pag-ibig na ito, ang pag-ibig na walang kondisyon at handang magtiis hanggang sa huli, ay ang kayamanang kailanman ay hindi niya matatagpuan sa New York. Nanatiling nakaluhod si Daniel sa gitna ng kubo. Hawak ang mga kamay ng dalawang taong nagligtas sa kanya mula sa putikan. Ang liwanag ng papalubog na araw ay sumisilip sa mga butas ng dingding, tumatama sa kanyang mamahaling relo at sa maruming banig ni Mang Isko. Sa sandaling iyon, sumumpa si Daniel. Kung ang bagyo ang kumuha sa kanyang unang pamilya at ang distansya ang nagpahirap sa kanyang pangalawang pamilya, gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang hindi na muling makapasok ang dilim sa kanilang tahanan. Ngunit sa ilalim ng kanyang determinasyon, naroon pa rin ang hapdi ng katotohanan. Ang 15 taon ng kanilang pagdurusa ay hindi na kailanman mababayaran ng anumang halaga ng ginto. Ang mga sumunod na araw matapos ang emosyonal na pagtatagpo sa loob ng tapi-taping kubo ay tila isang mabilis na agos ng pagbabago. Hindi na nihayaan ni Daniel na lumipas pa ang isang gabi na ang kanilang mga magulang ay nakahiga sa malamig at butas-butas na sahig. Gamit ang kanyang impluwensya at yaman, agad niyang dinala si Mang Isko at Aling Marta sa pinakamodernong ospital sa Maynila sa pamamagitan ng isang private ambulance. Habang nasa biyahe, hindi binitawan ni Daniel ang kamay ni Mang Isko na noon ay hirap na sa paghinga, ngulit may bakas ng ngiti sa mga labi dahil sa presensya ng anak. Habang nagpapagaling ang dalawang matanda, hindi tumigil si Daniel sa pag-iimbestiga kung bakit naumi sa ganoon kalunos-lunos na kalagayan ang pamilya niya kabilang ng kanyang ipinadalang suporta. Napag-alaman niyang ang mga ipinadala niyang pera noon ay kinurak ng mga maling tao, mga opisyal sa lokal na sangay ng remittance at ilang mapagsamantalang individual na nagpanggap na kinawawakan ng pamilya. Dahil sa kaguluhan ng nagdaang bagyo at ang pagkawala ng komunikasyon, naging madali para sa mga masasamang loob na bulsahin ang perang para sana sa gamot at pagkain ni Aling Marta at Mang Isko. Nang malaman ito ni Daniel, naramdaman niya ang matinding galit, ngunit agad din itong napalitan ng kapayapaan. Ngunit hindi na iyon mahalaga ngayon. Ang hustisya ay ipinapaubayanan niya sa mga awtoridad. Ang kanyang focus ay nasa paghilom. Walang halaga ng pera ang makakabalik sa 15 taon ng pagtitiis, kaya't ang tanging magagawa niya ay punan ang bawat segundo na natitira sa kanilang buhay. Sa loob ng ilang buwan, isang magandang bahay ang itinayo niya sa mismong lugar ng kanilang kubo. Hindi ito basta isang marangyang mansyon, ito ay isang kuta ng pagmamahal. Ang pundasyon ay malalim at ang mga dingding ay gawa sa pinakamatibay na semento at asero, isang bahay na hindi na kayang gibain ng anumang bagyo. May malalawak na bintana upang pumasok ang liwanag ng araw at ang bubong ay dinisenyo upang hindi na muling marinig ni Aling Marta ang patak ng ulan sa loob ng kanilang silid. Sa loob ng bahay, lahat ay inayos para sa kaginhawaan ng dalawang matanda. Walang hagdan na kailangang akyatin at bawat sulok ay may hawak upang hindi sila mahirapan sa paglalakad. Kumuha rin si Daniel ng mga pribadong nurse na handang mag-alaga sa kanila 24 oras. Tinitiyak na ang kanilang mga gamot ay nasa oras at ang kanilang nutrisyon ay sapat. May isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubok at nagbibigay ng gintong kulay sa paligid, magkakasama silang tatlo sa balkonahan. Nakaupo si Mang Isko sa isang malambot at ergonomic na silya habang ang kanyang nanay ay nasa kanyang tabi. Maayos na ang suot na damit at wala na ang bakas ng uling sa kanyang mga kuko. Pinagmamasdan nila ang malawak na kapatagan sa kanilang harapan. Ang palayan na binili rin ni Daniel para sa kanila ay muling luntian at puno ng buhay.
Hindi na ito kailangang sakahin ni Bang Isko. Kumuha siya ng mga magsasaka sa baryo at binabayaran sila ng higit sa nararapat para pangalagaan ang lupang iyon sa pangalan ng kanyang tatay. Isko, tignan mo ang palay. Mahinang sabi ni Aling Marta, ang boses ay malinaw na at puno ng sigla. Ngumiti si Mang Isko at tumingin sa Daniel na noon ay nagtitimpla ng tsaang mainit para sa kanila. Higit pa ito sa dati, Marta. Ang palay ay tumutubo, pero ang anak natin ay nalito. Iyon ang tunay na ani. Lumapit si Daniel at inilapag ang mga tasa sa maliit na lamesa. Naupo siya sa sahig, sa paanan ng dalawang matanda, gaya ng ginagawa niya noong siya ay bata pa. Hinawak niya ang kanilang mga kamay. Ang kamay ni Mang Isko na wala na ang panginginig at ang kamay ni Aling Marta na muling naging malambot. Wala na kayong gagawin kundi magpahinga, sabi ni Daniel habang masuyong hinahaplos ang kanilang mga palad. Tapos na ang panahon ng pagtatrabaho sa ilalim ng ulan. Tapos na ang pagkukunwaring busog kahit gutom na. Ako naman ang magsisilbi sa inyo. Ito ang aking taning misyon ngayon. Anak, panimula ni Mang Isko, ang mga mata ay nagniningning sa pasasalamat. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito. Ang makita kang muli ay sapat na kabayaran na para sa lahat ng aming pagod. Umiling si Daniel. Tay, ang lahat ng yaman ko sa Amerika ay walang silbi kung hindi ko kayo kasama sa loob ng bahay na ito. Ang tagumpay ko ay hindi ko pag-aari. Inyo ito. Kayo ang nagtanim, ako lamang ang namitas. Ngayon, oras na para kayo naman ang magtamasa ng bunga. Sa mga sumunod na linggo, naging sentro ng ingay at saya ang kanilang bagong tahanan. Ang mga kapitbahay na dati ay nakakita sa paghihirap ni Mang Isko ay malimit ding bumisita, dalang mga kwento at tawanan. Hindi naging marumot si Daniel. Nagpatayo rin siya ng isang maliit na sentrong pangkabuhayan at evacuation center para sa buong sitio Sinag upang wala ng ibang pamilyang dumanas ng sinapit nila. Ngunit sa kabila ng lahat ng material na bagay, ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang araw ay ang mga simpleng sandali. Tuwing gabi, bago matulog, binabasa ni Daniel ang mga paboritong kwento ni Aling Marta o kaya ay nakikinig sa mga lumang kwento ni Mang Isko tungkol sa kasaysayan ng kanilang baryo. Ang bawat salita ay itinatala ni Daniel sa kanyang puso. Tila ba sinusubukang bawiin ang 15 taon ng katahimikan. Sa wakas, ang utang na loob na kailanman ay hindi mababayaran ng salapi ay nasuklian ng pagmamahal at presensya. Naunawaan ni Daniel na ang kanyang mga dolyar noon ay hindi sapat. Ang kailangan ng kanyang mga magulang ay ang kanyang pag-uwi, ang kanyang yakap, at ang kanyang tinig na tumatawag sa kanila. Isang gabi, habang nagdarasal sila bago kumain, si Aling Marta ang nanguna. Panginoon, salamat sa bagyong nagdala sa amin kay Daniel. Salamat sa bagyong naglayo sa amin at salamat sa pag-ibig na nagbalik sa kanya rito. Ngayon, ang aming pamilya ay buo na. Naluha si Daniel habang nakayuko. Napagtanto niya na ang kanyang buhay ay umikot sa isang malaking bilog. Mula sa pagiging isang banyagang paslit na nilamon ng dilim ng bagyo hanggang sa pagiging isang matagumpay na lalaki sa ibang bansa. At sa huli ay ang pagbabalik bilang isang anak sa kanyang tunay na tahanan. Namuhay silang muli bilang isang pamilya. Ang bahay na simento ay naging buhay dahil sa kanilang tawanan. Ang palayan ay naging simbolo ng kanilang panibagong simula. At si Daniel, ang CEO na kinatakatakutan at hinahangaan sa New York, ay nahanap ang kanyang pinakamataas na posisyon, ang pagiging isang anak na nagmamahal. Ang kwento ni Daniel, ni Mang Isko at ni Aling Marta ay naging isang alamat sa sitio Sinag. Isang kwento na nagpapaalala sa lahat na ang unos ay panandaliang lamang, ngunit ang pundasyong itinayo sa pag-ibig at sakripisyo ay mananatiling nakatayo kahit lumipas pa ang maraming taon. Sa huling bahagi ng kabanatang ito, habang nakatanaw si Daniel sa malawak na bituin sa langit ng probinsya, naramdaman niya ang ganap na katahimikan. Wala nang bakante sa kanyang puso. Wala na ang lungkot sa kanyang penthouse.
sapagkat nakagpuan niya ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ito ay ang pagbabalik sa mga taong naging pundasyon ng iyong pagkatao. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng bank account o taas ng gusali. Ito ay nasusukat sa init ng yakap ng mga taong tumanggap sa iyong wala ka pang anuman, kundi putik sa iyong balat at sugat sa iyong puso. Sa ilalim ng matibay na bubong, sa piling ng kanyang nanay at tatay, sa wakas ay nakatulog si Daniel ng mahimbing, ang pagtulog ng isang taong nakauhi na sa kanyang tunay na lupang pangako. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Anak ng Bagyo.